Aga rin. Buti nakadaan ako ng pandesal dyan kanina. Mainit-init pa. At ang maswerte ko, Jonas, maganda yung nag-serve sa akin ng pandesal. Naku, yan ka na naman. Kaswerte ko talaga, kaaga-aga eh. Siyempre iba yung pag-umaga, pagising mo, mamubungaran mo eh maganda. Maganda ng imisis mo, maganda pa yung nagtitinda ng pandesal. O eh, asa ka pa? Ang problema, ang hindi maganda, itong Commonwealth Avenue at Quezon Avenue dahil meron pong isang malaking event yan, kahapon pa nagsimula, yung isang network, nag-celebrate ang kanilang 60 years anniversary sa telebisyon. Kaya doon sa mga tumatangkilik niyan, punta po kayo dyan. Kung hindi naman kayo tumatangkilik, huwag kayo pupunta dahil makakadagdag lang kayo sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kasi kanina nagkaroon ng fun run sila, partner Fun run umaga at hanggang dire-diretso hanggang hapon yan ang gagawin nilang event dyan sa Quezon City Memorial Circle. Anyway, happy morning po sa inyong lahat. Ako po si Raymer Caral at syempre, Miss Horizon Chaser, happy morning po muli. Happy morning. Happy morning sa'yo, partner. Doon sa mga natatraffic, hindi happy ang morning dahil natatraffic sila. Pero mo, pag galing sa Makati area, talagang hindi lang Makati area. Dito sa Fairview area. Fairview. Pag dumaan ka dyan sa circle, huwag kang maiinit ang ulo mo dahil masigip ang daloy ng trapiko dahil nagkaroon ng fun run nga. At kinain nila yung linya. Pasamantala. Siguro, pasamantala lang naman. Ngayon lang naman nangyayari yan. Okay lang, pagbigyan natin sila. Tama. Anibersaryo naman nila. Para pag tayo naman. Oo, buong Manila, traffic. Lapit-lapit ng anibersaryo ng, alam nyo na, Pag radyo. 100 taon na. At tabayanan nyo yan, ha? Buong Manila, matraffic. Partner. Pero sana ay maging organized naman yung network na yan, ha? Para sa ganun. Huwag naman inilang isipin na Ano bang parang, napansin mo, partner? parang kanila lang. Yung parang kasi... Walang na sa traffic doon. Meron naman. Pero yung mga sasakyan na uma-attend dun sa lugar, kung saan-saan lang nagpa-park. Dapat dun sa lubis mo ng Quezon City Memorial Circle nagpa-park, di ba? Sobrang daming... Sa sobrang dami. Pero kahit sa sobrang dami, dapat organized pa rin sila. Dapat tignan pa rin nila yung kapakanan ng ibang motorista na hindi naman a-attend dun sa kanilang event, di ba? Dapat laging ganun. Laging iniisip din ang kapakanan ng ibang mga tao na may gagawin din namang ibang aktibidades, di ba? Wow, ang sarap naman yan. Especially, sarap special. Thank you, Jonas. Especially kay Jonas Pascual, Yan, kumain ka, partner. Pandesal na para may mapulunan ka. peanut butter. Ayan. At Ebel, wala bang kasamang kapito? Thank you, Kape pa request, no? Sarap nito, partner. Pandesal na mainit-init with peanut butter. Anyway, mga kaibigan, maraming mga balitang naganap sa nakalipas na linggo. Isa na dyan sa pangunahing malaking balita, partner, yung muling pagkasampa ng kaso. Muling pagkasampa ng kaso laban dito sa mga sinasabing magnanakaw ng pera ng bayan. Mga talakito kayo. Mga magnanakaw kayo ng pera ng bayan. Ang sinasabi, ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng DOJ at ng NBI, yung mga nagnakaw sa Malampaya. Oo, partner. Pag-usapan natin yung Malampaya. Alam mo ba yung Malampaya? Ano nga ba yan? Yung Malampaya gas. Lalim naman yan. Napakalalim mo rin pala, partner. Kasi, Malampaya, para ngayon ko lang... Nasubaybayan ko yan Nasubaybayan ko yung ganyang issue. Kasi nung pinag-uusapan pa lang yan, partner, ako'y naka-assign ako sa Palasyo ng Malacanang. Nung napag-uusapan pa lang na magkakaroon ng Malampaya gas sa ating bansa. At ang sinasabi dyan noon, nung una pa lang ang sinasabi na pag meron na tayo niyan, sigurado, mayaman na ang Pilipinas. Naku, kasi may source na tayo ng gas sa Pilipinas. Parang Middle East na, parang Saudi Arabia, na meron silang mga langis, di ba? Tayo magkakaroon tayo ng gas, natural gas, na pakikinabangan. Naku, kailan ba yan, partner? Yun yung mga lumabas dati na yun ang pabalita. Although talagang magandang balita at malaki talaga ang kita rito ng ating gobyerno. Ang problema, ginawa itong gatasan
pinagnakawan ng mga terador. Mamaya, pag-usapan natin. Ituloy Kaya natin yung mamaya pag-usap. tirahin natin sila. Alamin muna natin ngayon ang lagay ng panahon sapagkat medyo makulimlim, walang araw ngayon. Nasa linya natin si Ginoong Fernando Cada. Sir, magandang happy morning po sa inyo. Happy morning po, sir. Yes po, isa po ang magandang araw ng linggo sa inyo at sa ating mga tagapakinig. At narito po yung ating magiging pagtaya ng panahon. Hindi po mag-aralas ng mahinang katamtamang mga pag-ulan, ang lalawigan po ng Palawan, ang malaking bahagi po ng Kabisayan at Mindanao. Ito naman po ay dulot ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, dito po sa Metro Manila, sa titirang bahagi Maliit ng yan. malaking bahagi ng Wala kang adaptor. magkakaroon po ng mga Bibili ka ng adaptor ito. kung may mga pag-ulan po, ay Mura lang to. lamang at usually sa madaling araw po ang mga pag-ambon. Bibili ka niya, no? Generally, the whole day, maganda Kaya di nakakalimutan. magiging Mura lang yan. Mga panahon. ano lang, At sa 100 piso gabi, lang. May mga posibilidad na pagkakaroon ng mga isolated rain showers Ay, o ang sarap dito. thunderstorm. Ngayon po ay tuluyan na talaga Ako nakalabas sa ating almusal area of responsibility ang bagyong Sikidad. Samantala, isang bagong bagyo po. Ito po ay isang ganap na typhoon. Ibig sabihin, ito po ay malakas ng hangin na aabot na po sa Yung bagong 120 bagyo. km per hour. Malapit po sa pinakang gitna o sentro ng bagyo at may pagbukso na aabot sa 150 km per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Ito po ay nasa karagatan pa rin at nasa layong 1,060 km east of extreme northern Yun, no? Luzon. Sa ngayon ay wala pa po ito sa loob ng ating PAR at inaasahan naman natin papasok mamayang hapon at hindi naman po ito makakapekto sa anumang lagay ng panahon sa ating Talaga bansa. to si Lisbel. Ang agwan ng temperatura dito sa Metro Manila nasa pagitan po ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating haring araw sumikat po kanina sa oras na alas 5:46 ng umaga. Sir Cada, hanggang kailan po itong ating update ng ating itong bagyo? Sa ito pong ating bagong bagyo, posibleng mamayang hapon pag pumasok sa ating PAR, papangalanan natin itong bagyong si Ramil. Ang kanyang international name ay Danas dahil mabilis ng kanyang pagkilos, 30 km per hour. Posibleng bukas po, ito rin ay nasa labas na rin ng ating PAR. So, Papasok sa lang po within the 12 hours, then lalabas rin po bukas. so uulanin tong linggo po natin, Sir Cada, uulanin. So ngayon po ang mga pag-ulan sa may Visayas at Mindanao lamang, pero sa malaking bahagi ng Luzon, maganda po ang ating magiging lagay ng panahon. Napakalayo po nitong bagyong si Danas, napapangalanan nating Ramil. Bali, dun lang po siya sa northeastern boundary ng PAR. Papasok din, lalabas din po bukas. At least, malayo-layo sa Metro Manila. At makaranas naman tayo ng medyo mainit-init na panahon, ano? Yes po. Bali, ang kanyang pagtahak po para po susundan niya lang din po, papunta rin po ito sa may area ng Southern Japan. Yan ba si Ramil, pang huli na ba yan, Sir Cada? Ang ating pong si Ramil ay pang 18 na bagyo. Taon ng 2013, marami tayong bagyo. Ang good news po ay halos hindi naman tumatama sa kalupaan. At posibleng magkaroon pa rin po tayo ng 4 hanggang 5 bagyo pa bago ang taon. Para napansin namin, yung habagat lang talaga nakakadali sa ating bansa, no? Yes, tama po kayo dyan. Ngayon po naman, kahit ang lokasyon ng mga bagyo natin, itong Berman, nandun sa may northern part ng Pilipinas, halos pahina na po at pawala ng habagat. Kaya wala na po tayong aasahan na malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan. Alright. With that, Sir Cada, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Fernando Cada ng Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Si Ramil, papasok na. Mag-ingat pa rin yung mga Oo. ano natin, mangingisda. Mangingisda. Yung mga, lagi naman ganun eh. Kasi yung bagyo, hangin kasi yan, partner eh. Pag yan ay pumunta sa dagat, sigurado magkakaroon ng alon. Pag nagkaroon ng alon, posibleng itaob yung mga maliliit na bangka. Kahit ngayong malalaking mga sasakyan pandagat, pwedeng itaob, di ba? So, dapat siguro mag-ingat na lang. Pag may bagyo, huwag nating piliting maglayag para sa ganun makaiwas sa anumang uri ng disgrasya. Kahit pamilya, kaysa naman mawalan tayo ng pamilya. Isang beses lang naman, isang araw lang naman, di ba? Isang araw ka lang naman na hindi makapaglalayag eh.
Okay lang yun. Mas maganda ng isang araw lang magutom yung pamilya mo kaysa naman nawala habang buhay. yung kanilang ama. Habang buhay mo wala ng pagkain yung pamilya dahil wala na yung ama ng tahanan. Well, Bagyong Ramil ha, papasok po sa atin mamaya dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero si Bagyong Kidan ay lumabas na po. Awa ng Diyos, wala naman siyang iniwang mga pinsala o anumang casualties na naiwan dito sa ating bansa. Yan ay good news po sa atin ha. Salamat sa Diyos. Samantala, ang oras po natin, alas 6:20 na po ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa atin ng Haloa Brushes Gentle on Your Teeth. Kape. Eagle Broadcasting Corporation. Ang ganda ng kape nito. Ito ang Radyo Aguila. I brush my teeth 3 times a day. Sa 365 days a year, more than 1,000 brushing yun. Naku, ninipis ang ngipin ko. Use extra salt and gentle Haloa toothbrush to protect your teeth. Haloa, it's now my toothbrush. MIB. They plan. They work hard. And Nakakatuwa they yung mga make things parents. happen. MIB. Men in business. They're not just your ordinary guys. They excel at what they do. They are professionals. MIB. Men in business. Catch them live every Sunday, 8 to 9 a.m. Only here on Radyo Aguila and 16 Mega Manila. Nagloko? Ay, noo. Ang bansa Tagal ang din. usa. Ngayon ko lang Weekend. nakita sa loob ng Kasama ilang sila taon. Freeman Crab. Kasi hindi ko nga tinitingnan saka hindi ko nga hinahanap. Kasi baka mapatay ko lang. Ay, wag kayong mata. Sandali po, nagpapahid lang ako ng luha ng partner ko. Nakikwento habang Aray ko. nagmo-moments habang off-air tayo. Papahiring ko lang yung luha niya sa kanyang mga mata. Hindi, pahid na yan. Pahid na. Pero bakas daw sa yung mga mata ang, ang pagluha. Ayan, tumutulo Diba, ano ba to? na naman. Ano ba tong partner mo? Ano ba tong mo, ha? Hindi, Ha? aga-aga. Happy Mapatak-patak ang morning luha. po. Kailangan kahit lumuluha, nakangiti tayo. Dapat masaya kahit na linggo, ha? Tama. Masaya dapat tayo. Hoy, partner, masaya kami kahapon, ha? Nagpapasalamat po ako sa naidaraos po namin yung Family Fun Day namin Okay. kahapon. Family Fun Day. Opo, dyan po sa St. Paul College, Makati. So, maraming salamat sa Napaka-active mga mo pala, officers. So, po, nag-MC po tayo MC doon. ka, Opo, kasama yun. natin si Chat at si Mama Hazel na talaga napakasipag po ng mga ito. At yung mga officers din po, talaga nakakapagpatibay sila. Yung mga magulang, masaya. Opo, mga volunteers, talaga pong grabe, partner. So, dapat po talaga na yung mga parents, marami pang makikipag-ugnayan sa ganyan sa eskwelahan. Kasi nakikita yun Dapat ng mga umattend anak. sila sa mga Opo. aktibidades, Kasi ganon. nakikita yun ng kanilang mga anak eh. Hindi lang yung mga anak lang nila pala. Sige, atin na kayo Opo, na. Sige, busy ako eh. Ganon. Tama, malaking Dapat bagay. may time ka rin para sa iyong mga anak. Opo, hindi yung puro trabaho lang tayo. Ang trabaho nandyan lang anytime yan eh. So, yung ganitong pagsasamahan ninyong magpamilya. Iba yun. Iba yun eh. Tsaka, yung mga bata, di ba partner, naalala mo ba nung nag-aaral ka pa lang, parang proud ka kapag yung magulang Siyempre, mo umattend sa mga meetings. Kahit meetings na lang eh, di ba? Lalo na pag mga Pag sinabi, Mercaral, kasama mo ba yung parents mo? Ay, ma'am, dito. Natabi ko ito, sa likod ko. Di ba? Yan, Proud na ganon. proud ka. Parang Oh. feel na feel mo may nagmamahal sa'yo. Yan. So, yun po yung importante. Ako, kaya sa ako, mga pag ako bata. talagang aalagaan ko, pupuntahan ko lahat ng party Opo. niya eh. Kahit naman na Oo. taga-pakinig ka Kahit na date ng anak ko, pupuntahan ko eh. Oo, malaking bagay po yan Oo. sa emotion ng ating mga anak. Ibig sabihin, nararamdaman niya yung pagsuporta mo at the same time yung pagmamahal mo. Ayan. So, dagdagan pa itong mga Napaka-importante teachers na yan. talaga ang sisipag din po nila. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Talaga pong naging matagumpay po yung So, sino gusto mong batiin sa mga taga St. Paul? Ayan, silang lahat, mga sino po sa teachers, lahat? mga Sige, estudyante isa-isahin mo yan, natin. oo. Ma'am Juliet Ako kumakain ako ng Quintana. pandesal. Kumain ka muna ng pandesal.
Ma'am Sonia Magno, ayan, si Rosemary, Kuwagdan. Si Miss Arlene Batan, kahit inatake sa puso, dinala pa namin sa ospital yan noong gabi. Dahil sa rehearsal, nagsasayaw po kami. Nag-rehearsal pa? Opo, kasi Tinuruan mo pa? Kasi may dancer ka. special number kasi, itong mga misis. So, yun po. Kaso, kahit na po ganun naramdaman So, mga niya, naghahanap ng weya dancer, andito po kasama ko. wala nang way ngayon. Wala na. Dati. Oo, dati. Malay mo, next generation, di ba? So, kasama ng anak mo, ay, Next generation, pwede. Next generation. Pwede. Ayan, si SP Lupina Bintora, happy morning po. Si Ina Cortez Belmonte. At si Ma'am Eileen. Ay, tapos na yan. Sino pa? Ma'am Hazel, Chot, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre po, yung mga kaibigan natin na naging nakasama po natin. Speechless talaga ako. Speechless, si Ma'am Horizon. Ang dami ko kasing gustong sabihin. Nakakapagpatibay dahil punong-puno ng pag-ibig po kahapon, lalo na po yung mga mensahe ng mga speaker po namin kahapon. Napakaganda. So, maraming salamat. Happy morning po. Masyado ka namang emosyonal. Linggo nga tayo ngayon eh. Bawal mag-emo. Kasama yan. Tama ba? Okay. Yan ang buhay. Pinagbigyan na kita. Opo. Pinagbigyan na kita mag-emote ha. Pero wala kang emotion. Ito si Ma'am. Hindi ka man naman umiyak. Ang Hindi. tigas mo, para kang bato. Hindi. Ako laging masaya lang ang puso ko. Tama lang yan. Kasi kailangan laging masaya at masigla kahit na alam mo na. At kailangan mo yung gawin dahil ang puso mo mahina eh. Hindi lang yun. Ayaw ka namin na Dapat everyday happy. Tama. Sabi nga ni Raisa May Dizon. Gusto ko happy ka. Alright. Ito si Ma'am Chris na. Si Ma'am Chris Natividad, sigurado happy to dahil maluwag ang daloy ng trapiko ng NLEX. Tama ba ako, Ma'am Chris? Ma'am Chris? Bye. Good morning po. Happy morning. Happy morning po. Sobrang saya ni Ma'am Chris. Ayaw tayong intindihin. Ma'am Chris Natividad, happy morning. Ay, magandang umaga. Ayan. Yan. Mga tagapakinig. Kala ko, ma'am, inisnab nyo na kami. Hindi, baka kala niya Hindi naman. siyang kausap na Pero happy kayo, ma'am, happy kayo ng morning. Ako, hindi ko lang po masyadong na-dinig. Alright, okay. Go ahead, ma'am. Happy ba ang ating mga motorista sa NLEX? Ano po? Happy ang motorista sa NLEX? Opo, kasi po, as of this time po, wala po tayong traffic build-up. Buong stretch po ng NLEX per magkabilaan, papunta po ng norte at pabalik po ng Maynila. Okay, napaka-good news. So, walang mga aksidenteng naganap sa nakalipas na magdawag? Wala naman po, hanggang sa mga oras na ito. Ano ang dapat alalahanin ng mga motorista sa pagpagdaan dyan sa North Luzon Expressway, ma'am? Paalala lang po sa lahat ng motorista, mahigpit po namin ipinapatupad ang RA 250 or yung seatbelt na, kaya po ugaliin magsuot ng kanilang seatbelt at manatili lamang po sa 60 to 100 kph po na speed limit. Meron ba tayong mga maintenance work this time, ma'am? Opo, meron po tayo dito sa area ng San Simon at meron din po dito sa May Bukawe. Hindi naman nakaka-apekto po ito sa daloy. Sir. Apo, tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko. Meron ba kayong mga advisories, ma'am, na pwede nating ipahatid sa ating mga kababayan this time? Yun po, sir, yung paalala lang po na sundin po natin ang batas trapiko at focus lang po sa pagmamaneho. Walang dapat iniisip para kung hindi ka madisgrasya, hindi ka makadisgrasya. Sa ngayon ba, ma'am, may mga highway patrol na kasama kayo dyan sa NLEX? Highway patrol, may kasama kayong umiikot dyan? Yung iba po, sir, dinideploy po sila para i-monitor din po yung mga ibang sasakyan. Pero yung yung mga carnap vehicle din, binabantayan din yun sa area na yun, Apo. Alright. Ma'am Chris, meron po ba tayong coming na proyekto po para sa NLEX? Hintayin lang po natin yung announcement kung ano po yung mga incoming projects para po sa North. Pero sa tingin ko, dapat ang mag-project SLEX, hindi NLEX eh. Kasi yung SLEX ang binabaha, yung NLEX, mahusay ang pagkakagawa ng kalsada niyo. Pero anyway, kakausapin din namin ng SLEX, mama. Ma'am Chris, salamat po sa inyo. Marami din pong salamat sa inyo, sir, at magandang umaga. Magandang umaga. Happy morning. Yan po si Ma'am Chris Natividad ng North Luzon Expressway at happy morning din sa aking
kaibigan at matagal ng kasamaan sa media na si Mr. Kiko Dagohoy. Siya sa mga miyembro ng Media Public Affairs ng NLEX. Lagi nating nakakakuntahan yan. Dati siyang reporter ng Channel 9, partner. Tapos nung nag-retire siya sa Channel 9, ay kinuha siya ng metros ng pamunuan ng North Luzon Expressway para mag-handle sa media. Alam mo, may mga event ng NLEX, siya yung magtatawag ng mga miyembro ng iba kasi yun pag ikaw yung kakilala ka na, tapos isa kang PIO, for example, isa kang PR practitioner, pag nag-invite ka ng media, ako, imbitahan ko agad, Horizon Chaser. Yan, mga ganun, di ba? Maiimbitahan ko si Horizon Chaser, akong bahala dyan. Si Raymer Caral. Imbitahan ko rin yan. May boses sila. Pandesal lang katapat yan. Boy, pandesal pala. May partner, medyo palawigin natin ng konti. Palawigin yung mga ganyan. Kasi yung mga kababayan natin, mga kasamahan pala natin sa hanap buhay, no? Yung mga maliliit na media. So, sana po... May maliliit na media ba? Opo, meron mga maliliit lang yung yun nasa mainstream na tinatawag, tsaka yung mga ordinary media katulad lang. tayo, maliit lang din. Ako, maliit lang ako. Ako, maliit lang talaga ako. Maliit lang kami. Anong height ko? Mataba lang ako. Ito lang ako. Ibig sabihin, partner, no? Yung mga nag-organize ng mga event, mga nag-iimbita. So, minsan, bigyan naman ng konting dignidad. Itong ating mga kasama natin sa hanap buhay. Ibig sabihin, kasi itong mga nag-organize ng event, meron yan mga may mga budget yan, partner talaga, para dyan. So, syempre, yung mga nagpapa-PR, di ba? Meron yan So, minsan po, parang hindi na ibibigay sa tama para doon sa ating mga kasama na... Pag hindi nabigyan ng tama, wala na dignidad? Opo, kasi bakit syempre naman? Pinagagayakan nila yung partner Nakaka, din yung ng parang... Paanong dignidad ang gusto mong ibigay sa mga medyang maliliit? Para sa kanila. Para sa media, di ba? So, may mga ganon. Hindi naman po lahat. So, paalala pero invited sila? Opo. So, kasi, partner, ito. Paalala lang naman sorry to say this, may mga media kasi na hindi kasama sa mainstream. Sorry to say this, doon sa mga nakikinig ngayon, may mga media kasi na hindi kasama doon sa mainstream na tinatawag. Yung talagang hindi kilala. Alam mo naman yung mga kumpanya ngayon na ang gustong i-invite yung mga kilala, di ba? Tapos, gumastos na rin lang sila. Ngayon, ang ganito, partner, makinig ka. Yung ibang mga media maliliit, bigla na lang susulpot doon sa lugar. Hindi naman sila invited. Ngayon, pag hindi sila nabigyan ng giveaways or something, hindi sila naasikaso, feeling nila, hinitsa pero tayo naman, mga media rin naman tayo Kasi, pero sabi nga, kaya nga nag-invite yung mga yon para hindi ka masaktan. So, ang invite nila, for example, Raymer Caral, yan. Bersorara. Parang puro ako lang yun Nelson Lubao. Tama. Mainstream, di ba? Ngayon pag in-invite yan, Horizon Chaser. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga, ganun yun, partner. Kaya sana, wag sumama ang loob ng ating mga kasamahan sa hanap buhay na wala dun sa mainstream. Pag hindi kayo in-invite, at hindi kayo nabigyan ng kahit anong something na mga giveaways, o hindi kayo naasikaso, huwag kayo magdamdam. Tama. Kasi you're not invited naman Pero kung you are invited, meron talaga kang kasi sa bagay, tama ka, dahil may karapatan mo yun. May budget naman talaga sila doon. Naka-ano na yan Naka-alak na yun. Pero nga, sana naman, yung mga nag-ano rin ng events partner, mag-ready rin naman sila para doon sa mga hindi nila naimbita, kahit maliit na bagay na lamang. Kasi kahit pa paano mga mga kasama natin sa hanap buhay, ay nagsisikap din naman sila. Pero partner, sabi ko nagagayak din sila, namamasahay rin sila, kumukuha rin sila ng balita, at para lamang sa maliit na kanilang ginagawa. Ito nga sinasabi ko siya. Ikaw na mismo nagsabi, partner. Yung mag-post nga. Partner, ka. Ikaw na mismo nagsabi na binabudgetan ng isang kumpanya yung event na yon. So, ang budget nila para sa mainstream lang, hindi kasama doon sa hindi mainstream. Ang ibig ko lang sabihin, sa susunod, sana, meron din silang ganyan na maglaan din ng kahit konti, bahagya man lang. Sige. Para doon sa mga... Sabihin natin sa mga organizer. Lahat mahalaga Kumbaga, yung kahirapan ng mga kasama natin sa hanap buhay, kahirapan din natin. Pero ang tanong doon kasi ang hinahabol ng mga nag-organize ng event, for example, kahit na ribbon cutting yan, launching yan, ang hinahabol nila, ibalita yung kanilang event. Kaso minsan iba kasi yung mainstream, binabalita, pero yung mga maliliit na media, hindi naman nababalita, uma-attend lang. Rin yun.
At sorry to say this again, ha? Kumakain lang, di ba? Minsan mas marami pang kinain kaysa doon sa mainstream. Pero hindi naman, tinanong, saan mo babalita yan? Hindi ko alam kung saan ko babalita to eh. Oo. So, paalala diba? rin po So, doon ganon. Opo, Kaya hindi mo paalala rin iwasan. po doon hindi, pero pag nag-log in, pag naglagay naman kung anong station siya, saan siya magbabalita, baka naman pwede may maliit na bagay lang, kahit hindi naman imbitado. Ay, Pero pag sige. walang, wag naman talaga, kasi Sige. mali naman po yun, Sige, diba? sasabihin natin yan kay Charlie Losares. Si Charlie to madalas umattend to ng press con dati. Ay, Charlie, talaga. tama ba yan, Charlie? Charlie, happy No? morning! Wala tuloy si Charlie. Wala tuloy. Oh, hindi nabigyan ng giveaways. Charlie. Mabait yan. Charlie Losares. Oh, nasa linya na? Charlie. Yes, maganda. Ikaw ba, hindi ka ba nabibigyan ng giveaways kapag umattend ka ng event? Yes, USB meron. Ha? ito, yung lagay ng traffic. Yun, lagay na traffic ko na. Sa Commonwealth, Hindi yung ba? boundary natin na close to traffic yan mula Elliptical Road hanggang sa May Luzon at may sinasagawang fun run dyan ang mga kasama natin sa media. Siyempre may mga participant din dyan yung mga bawat sektor. At dito rin sa may Rojas Boulevard, so iwasan din natin ito mula dyan sa may Katikbak hanggang dito sa may Mia Coastal ay close to traffic din yan ang southbound lane na mayroon din fun run kasama din ng isa sa mga organizer dyan ng media. At dito pa rin po sa may Rockwell papunta naman ng Osmeña Highway papuntang Ligarda, nandyan din po yung fun run ay sinasagawa pa rin. Isang grupo lamang po ang nag-organize niyan. So, asahan po natin doon sa mga nabanggit na lugar na talaga magkakaroon po ng pag-build up sa daloy ng traffic at yan ay matatapos around 9 a.m. So, yun po yung ibinigay na time frame ng mga organizer dito sa atin. Charlie, yang sa Commonwealth, sambang area ang nasasakop niyan para sa kabatiran ng nakikinig natin? Yung alin? Saan ang sakop nung sa Commonwealth? Anong area ang sakop na Mula Elliptical hanggang Luzon. Luzon? Ano yan? Southbound, northbound, ano? Eastbound yung papunta ng Fairview. Papuntang Fairview. So, yun ang kinain nila. Yes, yatang westbound nagkakaroon ng counterflow dyan. Alright, oh. So, at least yung mga palabas, medyo makakaranas talaga ng yung galing ng Fairview, papalabas ang elliptical circle, makakaranas talaga silang mabigat na daloy. Yes, kung gusto nilang umiwas sa Commonwealth, mag-Quirino Highway na lang sila. O kaya Central Avenue. Yes, Central. Pwedeng alternative na daanan, ano? Medyo, doon. So, aside from that, Charlie, wala nang ibang mga pag-isikip ng daloy? Sa ngayon, namomonitor natin dito sa EDSA, C5 at sa iba pang lugar ng Metro Manila, maluwag pa naman ang daloy ng traffic. Maliban lang po doon sa may mga fun run. Nami-maintain ba may mga enforcer ba tayo nakakalat ngayon, Charlie? Ayun po, meron po. At every sector naman po natin ay meron tayong mga traffic constable na inaalalayan at ginagabayan yung mga motorista. Okay, main concern ko, Charlie, yung nakalipas na magdamag, may mga aksidente ba tayong naganap? Nagkaroon man pero ito yung mga minor lang at agad din ang mga natanggal sa area at kung kinakailangang imbestigahan ay dinala na rin po sa Traffic Bureau. Ayun, at least minor lang. Kasi ayoko makarinig ng mga major accident. Ibig sabihin, talagang hindi pa natututo yung ating mga driver sa pagmamaneho sa magdamag, ano? Charlie, maaari bang maiparating natin sa ating chairman yung medyo karagdagan sa mga signage, may mga project pa ba tayo dyan? Or oo, kasi talagang kulang ba medyo kulang. Hindi, kulang natakpan na ang buong Metro Manila ng signages eh. No, lalo na po doon banda sa may Alabang, no? Going to Alabang. So medyo kasi maraming mga doon yung Going to Alabang. Medyo kulang-kulang tayo sa signage. Baka lalabas na ng Metro Manila yan? Hindi na nasakop nila yun? Hindi, Metro Manila pa rin. So, ibig sabihin, traffic signage, paparating po natin yan sa traffic engineering para na kailangan madagdagan pa at palitan. Sige po, ipaparating natin. Opo, maraming salamat. Okay. Charlie, salamat sa'yo, Charlie, ha? Happy morning, Charlie. Thank you. Si Charlie Losares po yan, ang MMDA Metro Base.
Attention daw, MMDA, mga sanages daw sa going to Alabang, sabi ni Horizon. Opo. Kulang. Dali natin si ano dun. Lalo na yung maraming dali natin si Wanna Change. Marami silang signages eh. Pork barrel nga lang may nakalagay. signages nga, mamamukha naman ng mga politiko. Speaking of Wanna Change, nung Friday, partner, ay nagkaroon ng isang tinatawag na Million March. People Million March dyan sa bahagi ng Ayala. Ang tanong nagkaroon ba ng resulta? Meron naman. Meron namang nagkaroon ng magandang resulta. Kasi hindi naman ibig sabihin nag-rally, yung hinihiling nilang, nawala tayo sa sa Himpapawid. Andali Sa ano siguro yan? Transmit. Hello? Nawala ating komunikasyon. Narinig mo ba ako sa ere? Nawala lang yung ating mga machine dito. Pero naririnig tayo. Narinig daw sa ere. Narinig ko naman yung palo nung dun going. Nawala yung mga machine natin dito, tsaka yung control, yan. Parang nag-trip off. Okay, so nagkaroon lang po tayo ng konting please wait daw, sabi nung system. Sabi nung 360 natin, please wait, masyado kayo nagmamadali. Relax, don't panic, everything is under control. Importante nito ay on-air po tayo, ha? Nasa Himpapawid pa rin tayo sa Radyo Agila, dito pa rin sa DCEC 1062 kHz na mapapakinggan sa Metro Manila, at siyempre sa iba't ibang lugar sa buong bansa, yung Northern Luzon, DWIN 1080 kHz, sa Southern Mindanao naman, DXED 1224 kHz, at sa DCEL Southern Luzon ay DCEL 1260. Sa bahagi naman ng Central Visayas, DYFX 1332, at sa DCEC 1062 kHz, yan po nga ay sa Mega Manila. Wala nga lang tayong bed, partner. Kaya mo bang broadcast na walang bed? Gusto mo kumanta na lang tayo? Sige, kanta si Miss Bell na lang. Kanta ka habang nag-broadcast. Ay, hindi. Yun nga, partner, sabi ko nga. Yan ang talent na hindi ko magawa. Pinag-uusapan natin kanina bago tayo nag-trip off dito. Kasi yung hindi naman ibig sabihin nag-rally, agad-agad yung hinihiling nila, matutupad kagad. Tama. Ang importante lang sa kanila, naihayag yung saloobin. Walang pinagkaiba doon sa nangyari sa MNLF Biswari Faction, partner. Ang hiling lang naman nila, mag-rally. Tama. 3 beses sila nag-request ng rally, ng permit to rally, pero hindi sila pinagbigyan. Ang nangyari tuloy, stand-up. Nagkaroon ng kaguluhan at umabot sa 19 na araw. Ang kaguluhan at maraming namatay, maraming nasunog na bahay, maraming naapektuhan. So, billion pa So, ang rally ay paglalabas lang ng saloobin. Tama. Tulad nitong sa People Million March rally na to, nasa ikatlong pagkakataon na to kasi una yan sa Grandstand, pangalawa sa EDSA, pangatlo sa May Ayala. So talagang napakahalaga yung partner na pakinggan yung mga bumalik na yung ating naglalabas ng saloobin. Ayan, may basta saloobin. So yung nangyari doon kahapon ay nung Friday, partner. Kaya sila nag-rally, hinihikayat naman nila ngayon yung business sector, yung mga busy nating mga kababayan na sa bahagi ng pagninegosyo. Alam mo, partner, yan ang problema dito sa bansa natin, partner, talaga. Kasi ang gobyerno natin, saka lang tayo papakinggan kapag gumawa tayo ng gulo. Diba? Katulad na lang nga talagang itong matagal. Hindi naman siguro gulo. Kumaga, mananawagan na rally. Oo nga. Ibig sabihin, pag napikon ka na parang bingi ang gobyerno natin, ang pakinggan ka nga lang at bigyan ka ng panahon ay mahalaga na yon sa mga naglalabas ng kung ano man ang salubin nila, At tulad dito sa atin, talagang hanggat si nagkakagulo, hanggat hindi lumabas ang sungay mo, hindi rin sila siyempre, sabi ng gobyerno, anong aksyonan ko? Wala ka naman sinasabi. Hindi, kasi ang gusto kasi ng gobyerno na mag-ingay tayo, para nga naman kapag sila umaksyon, pati lahat ng media rin ay nagpapanik para makita sila na sila ay gumagalaw pag ganun lang. Ganun talaga kalakaran. Tulad nung partner na katahimik na pagkilos. Ayaw nila yan. Kasi nga, hindi masyadong napapansin ang ginagawa nilang tama. Paano nga maririnig ng gobyerno o na kinaukulan? Halimbawa, ikaw, for example,
may sentimiento ka, paano maririnig nung pinagsisentimentuhan mo yung saloobin mo kung hindi ka gagawa ng kasi eksena? partner, eto, nasubukan ko na yan eh. Malaking issue nga yan noong araw, 2010 pa. Ano ginawa mo? Napakalaki. Etong pasaway na quarry dyan sa na binili yung dating station dahil dyan. Pagtahimik lang at simple lang yung pagkilos mo, ay talagang hanggang lang sila yung kibit balikat. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, binulungan ako ng isang director. Naku, kailangan pa maging international yung issue. Para daw, pakinggan ng gobyerno. Ay, ganun talaga kalakaran, partner. Wala tayong magagawa. Ang pangit, partner. Kaya mo nga Hindi, ang pangit eh. Kasi, dapat... Hindi, kaya mo nga baguhin yung sistema. Hindi. Kasi hindi ko yan mababago hanggat hindi ikaw ang presidente. Anong paraan ng pwede... Tatanungin kita ngayon, on the spot. Anong paraan ang pwede mong gawin para mabago yung ganyan sistema? Ay, pakinggan lahat ng hinaing ng ating mga... Ayun nga. Pag may hinaing ka, hindi yung magsalita ka. Hindi yung... Oo nga. Ito nga, di ba nasabi mo nga, itong mga nagrarally, naglalabas lang naman ng sarili nilang opinion, salubin nila. Pero... talagang andoon yung gobyerno natin na matagal kung umaksyon o pakinggan nangyari sa Zamboanga, yan tuloy nagkagulo. So ibig sabihin lang, partner, noon pa naman yung mga yan, talagang bago gumawa ng hakbang ng rally, may mga patiunang sulat yung mga yan eh. May nagpatiuna yan sila na, oy, ganito ang gusto namin mangyari. Bago yan sila magrarally. Ang problema nga sa atin, sa gobyerno natin, sa unang hakbang pa lang na gagawin ng mga gusto maglabas ng hinaing, ay hindi po nila pinapakinggan. Okay. Doon naman sa panig na, balikan ko lang yung MNLF na sinasabi mo, partner, na nagpadala ng sulat, naghingi ng permit. Ang problema dyan, partner, nagkaroon kasi ng intelligence report ang Zamboanga City Government. Zamboanga City Government, hindi national government, partner. Hindi ang AFP, hindi ang PNP. Zamboanga City Government. Nagkaroon ng nung nag-request ng permit, itong permit to rally, itong MNLF Miswari Paxson, okay lang yung permit na mag-rally sila. Walang problema doon. Maglabas ang salubin sa harapan ng City Hall. Ang problema, nagkaroon ng intelligence report na bukod sa pag-araling gagawin nila, partner, magkakaroon sila ng armadong pagkilos. At ang gagawin nila, papalitan nila ng plug, yung plug ng Pilipinas, sa harapan ng Zamboanga City Hall, papalitan na ng plug ng MNLF. Naku. O, ikaw papayag ka ba? Ikaw ang mayor. Hindi tayo papayag, no? That's why. That's so, why. Depende kasi. Yung mga ganong mga rebelde, ay tama naman talaga yung gobyerno doon, no? Pero nga, sana, alam nila, ang mga rebelde, alam mo, magulo yung mga yan eh. Talagang ang utak yan, balikuko. No, baluktot. Ang dapat gawin? Kaya, kung kakitira ng isip yung pagre-rebelde, kahit kailan ang rebelde talagang mali, no? So, talagang dapat lang na mas mabilis dapat ang ng gobyerno dyan. Kapag lang mga rebelde na to, ay nagbigay na ng warning, no? Mabilis dapat sila sa alas 4. Kasi alam naman na ang mga yan, mga utak, biyak. Patawarin niyo ako, ha? Talaga naman pong, totoo naman po yan. So, dapat po, talagang mabilis para walang makadamay. Nasa linya natin si Miss Wari. Kasapit daw si Horizon? Hindi, meron naman dito secret daanan, di ba? Doon ako dadaan sa likod. Nasa linya natin si Miss Wari. Opo. Hindi ako sang-ayon talaga. So, lahat tayo may kabiguan, nasasaktan, hindi nabibigay yung pero hindi natin kinakailangan magrebelde na may nadadamay pa na mga inosente. Diba? So, pwede tayo maglabas sa ating hinaing sa maayos na paraan. Diba? Nakasama yung mga matutuwid na mga kaisipan na nasa tama tayo. Hindi yung ganito pong nangyayari katulad ng mga rebelde natin sa Zamboanga. So, mali naman talaga din ang gobyerno rin doon dahil tumagal pa, umabot pang, lumaki pa yung ganong klaseng kaguluhan. Ano ba dapat gawin nun? Dapat gawin nga, kung pati una pa lang nagbigay na ng warning itong mga rebelde natin, dapat talagang mabilis sa alas 4 naggumawa ng paraan solution itong anong gagawin nila? Pinakinggan nila kaagad, nagkaroon sila agad ng pag-uusap dapat. Diba? Ginakausap ka ngayon, ayaw na doon, di pagbabarilin ng mga ito. Pasabugan na ng... mas utang rebelde ka pa pala. Ay, tayo ang tama eh. Hindi tayo ang tama. Kapag ikaw ang tama, diba? Ikaw ang mas matapang. Diba? Kaya barilin na natin sila. Kung yung baluktot, matapang.
dapat mas matapang ang tama. Kasi para sa lahat Ang iniisip natin partner para sa lahat. No? Hindi yung iilang tao lamang. So yun partner, kaya dapat po ang gobyerno natin, maging alisto po sana, wag nakatutok doon sa kung anong kabusugan ng bulsa natin. Narinig niyo po ang opinion kasi business din yan, partner, kasi yung war na yan napakinggan niyo po ang opinion at suggestion ni Horizon Chaser. Wala pong kinalaman dyan. Ay, partner, may negosyo kasi dyan. Ang opinion na yan ay sa kanya lang po. Wala pong kinalaman ang Radyo Agila. Disclaimer kagad. Anyway, yung sinabi ko nga partner, nag-rally yung million march dyan sa bahagi ng Makati. Sana nga ay, yan ay pagbabantay. Yan ginagawa nila ay pagbabantay sa ginagawang aksyon at hakbang ng ating pamahalaan. Tama rin yan, maganda rin yan dahil may nagbabantay. Hindi naman ibig sabihin, nag-rally ka na gusto ko na kagad makamit. Iniintay mo kasi, tama-tama, habang nag-rally ka, nagbabantay, nanawagan ka ng mas maraming suporta, tuloy-tuloy naman ang aksyon ng ating pamahalaan. Tulad ng NBI DOJ, nagsampa na ng kaso. Nung una, nagsampa ng kaso ng plunder laban sa grupo ni Janet Lim Napoles at ilang pang mga senador at kongresista. Pangalawa, ngayon, ang sinampahan ng kaso naman yung nasangkot dun sa Malampaya na dapat yung Malampaya fund na yan, kita yan ng taong bayan. Para sa taong bayan talaga dapat yan. Yung kikitain ng Malampaya. At ang sabi nga, kung talagang naging seryoso lang ang nakaraang administrasyon, nakaraan, hindi ngayon, nakaraan, dahil nung nakaraang administrasyon, yan yung panahon na pumutok yung Malampaya. Diyan nagsimula yung kumita ang ating gobyerno ng milyon, hindi lang bilyon ang kinita ng ating pamahalaan dyan sa bagay. Kaso nga, ninakaw. Yun yung hinahabol ngayon. Sino kaya nagnakaw? Kaya nga sinampahan ng kaso si Ermita at si Gloria. Sila ang mga nagnakaw na sinasabi. Patutunayan ngayon ng DOJ, NBI yan sa ombudsman. Kapatunayan niya kung talagang ninakaw nila o hindi. Hindi man lang binigyan nun. Nandun ka, di ba? Yun. Nakakulong ngayon yung kumari mo. Ay, naku, wala akong kumaring ganyan. Anyway, magbabalik po kami. Oras po natin. Alas 6. 50 na po ng umaga. Itong oras na yan, natin sa atin ng enjoy the fruity floral fragrance of your hair. Ano yung 0918 kay Mayor? Eagle Broadcasting Mayor Corporation. Kongho ng Subic. Ito Ano yung pinapakuha mo kay Moira? Si Belica. Wala ka ni Belica. Pwede, ano man yun yung pinapatigil niya yung Ano ang nagbibigay ng good vibes sa akin? Pag naririnig ko yung favorite song ko. Wala ka number ni Moira? Wala. Hindi, wala kami number. Hanging out with my friends. Hindi. Hi, girls! Kasi siya yung nagpa-release ako ng problema. Ideklarang unconstitutional lahat ng Enjoy the Pero meron best siya ever number dyan, fragrance of nakalagay Sunsilk na. Smooth and Manageable. With a unique fruity floral fragrance you just can't resist. Tanong mo na sa kanya. The best talaga ang bango ng hair ko. Nakakagigil. Wala dito yung... Smell swell even when you sweat. Anong ibig sabihin ng swell? Cool. Great. Awesome. Kaya swell ang sweldo. Swell ang feeling sa odor basing herbs ng Maxi Atletica Soap. Swell ang simoy ng katawan kahit hindi na mag-deodorant at pawisan ng todo. Hindi na kailangan mag-deodorant. Dagdag gastos lang yan. Di ba swell pagbawas gastos? So smell swell and sweat all you like with Maxi Atletica. For more swell benefits ng Maxi Atletica, just read the label. Have a 24-hour odor protected swell day. Swell day. Alright, nagbabalik po ang programang Pambansang Almusal Weekend dito pa rin sa Radyo Agila. Habang ang aking partner na si Horizon Chaser ay umahataw-hataw. Parang miss na miss niyang pagsayaw. Nag-emo Kasi Ang ikaw, ganda kasi ng ano natin. maging miyembro ka ba naman ng Weya Dancer, di ba? Talagang maiindak ka. Ako mga sinasayaw ko, mga gentleman lang.
Oh! Uy, na-imagine kita, Pardo. Tawag kita. Diba? Mga sinasayaw ko. Kasama kayo ni, ni Matindi Jonas. yan, Si Jonas, gumaganyan. Pang-agogo dancer. Pang-agogo. Ay, nako, buhay ng Pinoy. Diba? Oo nga. So, ulitin natin. Mga Rebelde, sumayaw na lang kayo. Sumasayaw nga sila sa bala. Pag pinuputukan sila, sumasayaw sila. Sapasabugan ng dinamita. So, balikan natin lang yung Malampaya, partner. Okay. Sabi ko nga, may nagsasabi na, nung nagkaroon dapat tayo ng Malampaya gas, dyan sa Palawan area, ang sabi na ko, ito na ang bubuhay at bibigyan ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Ang problema nga lang, yung perang galing dyan na kinikita, alam mo yung Shell at Chevron, sila kasi nag-take over niyan ng oil exploration dyan sa lugar na yan. Sila yung mga negosyanteng kumuha, yung Shell at Chevron. So, sila, mahusay naman yung kanilang kasi kumikita sila negosyo sila, kumikita sila. Ngayon, yung usapan sa pamamagitan ng batas natin, na ibibigay naman nila. Halimbawa, pag sinabi nila 40% para sa gobyerno, ibinibigay nila. Kada buwan o whatever kung anong araw man yan. Kumbaga, kung swelduhan yan, kinsenas katapusan, ibinibigay ng Malampaya Corporation. Madali silang kausap. Oo, walang problema doon, walang pagkatalo doon na ibibigay nila. Ang problema, kapag binigay nila yung 40%, ang tanong, saan napupunta ito? Oo. Ngayon, naka-hold yan hinold yan ng Korte Suprema. At karapatan ng isang presidente kung saan pwedeng gamitin itong Malampaya Fund na ito. Ngayon, kung sira ulo ang presidente, sigurado mapupunta na naman kung kani-kanino itong Malampaya Fund na ito. Kapag nilift ng Korte Suprema yung paggamit ng Malampaya Fund. Dati kasi, partner, basta-basta lang kung saan-saan lang napupunta yung Malampaya Fund. Keso, ito, may share ang Department of Education, may share ang Department. Actually, yung Malampaya Fund, itinadhana para ponduhan ng mga may kinalaman sa enerhiya. Especially, the Department of Energy. Para huwag tayong magkulang sa supply ng kuryente sa ating bansa. Tama. Ang problema, bakit may nakakarinig pa rin tayo sa mga nakalipas na mga panahon, nakakarinig pa rin tayo na kulang sa supply sa kuryente, wala tayong power plant, samantalang may pondo yan na galing sa Malampaya Fund Galing yan, bilyon-bilyon yan, partner. Yun ang masaklap. Hindi na pupunta talaga doon. So, yan yung ninanakaw. At the same time, yung sinasabi nga ito, aligasyon pa rin, yung grupo ni Napoles, nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng hokus-pokus. Pinasok din nila yan na parang, kasi wala namang pakialam doon yung Malampaya Corporation. Kasi mga magkukulam. Wala namang pakialam yung Malampaya, basta binibigay nila. Hindi nila alam, doon sa bibigyan nila kung saan-saan pala napupunta to. Nako. At ang sabi nga ni Attorney Baligod, sana nga ina-interview na. Siguro next na programa natin. Ma-interview natin si Attorney Baligod. Dahil sinasabi niya, parang dito sa Malampaya Fund, parang dito natin makikita kung paano winalang, ito ang word niya, kung paano winalang hiya ng mga magnanakaw sa ating pamahalaan yung pera ng bayan na dapat para pera ng bayan, wala nang mahihirap, edukasyon at kung ano-ano pa, wala sanang kakulangan ng supply sa kuryente at kung ano-ano pa, partner, kasi mapupunan Biro mo parang kang sumisweldo na parang kang pensyonado, partner, na hindi mo na kailangan magtrabaho dahil papasok lagi ang pera walang palabas puro papasok lang. Alam mo, partner, isa lang sa tatlo na pangangailangan natin sa araw-araw, no? Itong kuryente, bigas, bahay, isa lang yan na pag-aari ng gobyerno. Tubig, partner. Tubig, importante apat yan. pala sila. Importante yan, tubig. Apat na yan, isa lang sa kanila na pag-aari ng gobyerno, malaking kaginhawaan na yan sa atin. Kasi talaga pong kumbaga, sa kanila ang tubig, sa kanila ang kuryente, parang sinabi mo na sa kanila ang MWSS, sa kanila ang Meralco, at sa kanila ang National Food Authority. Tama naman. Yung dalawa, yung isa lang ang napunta sa gobyerno. Yung National Food Authority. Pero yung kuryente at tubig, naibenta na sa mga pribadong sektor. Yun ang problema, partner. Yun ang problema. Malalaki pa naman, napunta. Opo. Yung pinakamahalaga rin dyan, yung kuryente talaga. Kasi dati, partner, yung Petron, malaki share natin noong panahon ni Marcos, ni Ramos. Kumbaga,
malaking porsyento niyan sa gobyerno. Ibig sabihin, kaya merong mapupuntahang alternatibo yung ating mga motorista, at the same time yung mga pampaserong bus, jeep, at kung ano-ano pang pampublikong sasakyan, may mapupuntahan silang gasoil station na mura talaga. Mura talaga. Hindi sila pupunta doon sa Shell at saka Caltex. Pero ngayon, halos pantay-pantay na dahil ibinenta natin yung ating share dyan sa Petro na yan. Ibinenta natin, kaya ngayon kakarampot na lang. 5% na lang ata ang ating nakukuha dyan sa Petron partner eh. Nako, ganun katindi. Bagay talaga yung ano. Malaking bagay. Opo, yung tubig dati, sa atin dapat yan, mura lang natin nabibili. Pero ngayon dahil may mga concessionaire na, yan yung Maynila, tsaka Manila Water, wala na. Nagmahal na naman. Tapos ngayon may plano na naman yung mga ospital, gagawing privado rin. Ako, paano saan napupunta yung ating mga babayan? Lahat pinagbibenta na natin. Pero kung sa Malampaya Fund na yan, na talagang napunta talaga sa kaban ng bayan, at yung perang kaban ng bayan na gastos talaga para sa bayan, ay wala tayong problema, partner. Hindi ba pwede natin maibalik yan ngayon? Maibalik? Tanong natin makulong muna natin yung mga taong nakinabang. Makulong, then kunin natin lahat ng kayamanan nila. Sana nga, makuha natin, kaso kung matagalan ang sinasabi nila, 9 na taon, partner, ang takbo ng kaso Bakit gano'n? 9 na taon daw ang takbo sa ombudsman. Ombudsman pa lang yan, partner, ha? Pag pinag-aralan sa ombudsman, siyempre, isasampa pa nila sa Sandigan Bayan yan. Ang tanong, gaano tatagal sa Sandigan Bayan? Kasi aabutin niya ng mga susunod na mga presidente. Paano? Kung ang sumunod na presidente ng Pilipinas, partner, kaalyado nung kinasuhan, paano na? Yun nga. Di wala. Wala rin mangyayari. Walang mangyayari. So, hihintay na naman tayo ng hindi kaalyado. Pag dumating na naman yung kaalyado, ayan, ipupurso yung kaso. Kaya nga, partner, marami nagkaka-interest na makaupo sa gobyerno. Bakit? Dahil nga, Maraming na kahit magnakaw ka, ay may pagkakataon na makalusot ka. Diba? Dahil sa ganitong klase ng sistema ng ating batas. Katulad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, partner, ito may kasong plunder. May kasong plunder pero hanggang ngayon sa hospital arrest. Samantala, itong mga maliliit hospital arrest, partner, tama, konting kaso na maliit lang na kaso, nandun na sa kulungan. Nung panahon ni Erap, nung kinulong, nakulong talaga. Pero si Ginang Arroyo, never siyang nakulong. Nakulong sa ospital. Tsaka sa bahay. Ikaw ba namang maraming po? Di ba? Bahay at ospital. Ganun katindi. Yun lang ang inabot ng napakaswerte pa rin ni Ginang Arroyo. Ano kaya ko imbestigahan? Pero mo, ang tagal niya na dyan sa Veterans Hospital. Wala man lang sinasabi ang ating gobyerno. Ano nangyari? May kasong plunder yan, ha? Pag sinabing plunder, nagnakaw. Hanggang ngayon may pera ng bayan. Hindi na naalis. Hindi na naalis. Hindi kaya gumagalaw pa ba kaya yung leg ni Gloria? Gumagalaw yun. Bakit hindi na gumagalaw yun, ha? Gumagalaw ba't hindi natin bisitahin uli yung sitwasyon na yan? Itanong natin sa gobyerno, ano na nangyari, Mr. President? Gusto ko magtanong kay Noynoy. Mr. President, ano na nangyari? Bakit parang wala na kayong action para kay Gloria? Kinasuhan nyo nga, inayaan nyo naman mga hospital arrest. Hindi nyo pinayaan na talagang kung may kasalanan siya, i-serve niya yung sentence niya, di ba? Dapat ganun. Anyway, partner, babalikan natin yung mga issue na yan, sapagkat papasok na po ang Radyo Agila Balita alas 7.